kumanta sa kay si Brother IC na kasama natin sa tech, si Brother Raymond, at lahat sa atin na sa kabila nung kalagayan natin ay nandito pa rin tayo at magpupuri sa Panginoon, magpapasalamat at higit sa lahat makikipag-fellowship. So naisipan ko na magkaroon na lang tayo ng Zoom meeting sa mga kaya. Kasi gusto ko rin makipag-fellowship sa inyo eh. Yun yung dahilan kung bakit. Nung kahapon kasi, dahil sa lakas ng ulan at bagyo, may mga lugar na walang kuryente. Actually, kahit sa Kamuning, walang kuryente, walang wifi yata doon, sabi ni Sister Hash. Kahapon, pero ngayon may kuryente na. So, pero sa ibang mga lugar, kaya nga kumustahin natin yung mga kapatid natin. Ganun pa man, tuloy yung kasayahan kasi pwede naman dahil meron tayong ganitong technology at i-maximize na lang natin yung pagkakagamit. So saan man kayo nandoon, nawa ang kaligtasan, ang pag-iingat ng Panginoon ay sumasa atin. Pero ganoon din, samahan tayo ng Panginoon dito sa ating payak lang, simple na pagtitipon, pero dahil sinasamahan niya ay punong-puno pagkatapos. So ang naisipan ko na i-discuss sa atin ngayon, i-share sa atin, ay alam na natin tungkol sa biyaya. Kasi ilang mga panahon na recently, pinag-iisipan ko siya. Every time na pag-iisipan mo yung biyaya ng Panginoon na nagligtas sa atin, di ba katulad ng sinasabi ng kanyang salita sa Ephesians chapter 2, verse 8, verse 9, verse 10, yun yung natin sinasampalatayanan natin, kaya tayo ligtas. We are saved by grace through faith, not of ourselves, not of works. At wala tayong pwedeng ipagmalaki. Okay, sa plano ng Panginoon ng pagliligtas, sa kanyang paraan, sa kanyang present, yung kanyang regalo sa atin dahil sa kanyang biyaya. So, yun yung aking pinagsasaya palagi kasi yun yung ipagsasaya natin hindi lamang sa kasalukuyan kahit na yung mga kalagayan natin, sa kabila ng mga kalagayan natin, lalong-lalo na sa hinaharap, lalong-lalo na sa eternity. Ito yung dahilan kung bakit hindi siya nakakapagod, purihin ang Panginoon, pasalamatan siya, sambahin yung Panginoon. Ito yung dahilan kung bakit hindi tayo magko-complaints o kaya naman palagi tayong walang condition yung pagsunod. No ifs, no buts yung pagsunod. Pinopromote nito sa atin yung grasya ng Panginoon kapag naintindihan natin. Pinopromote niya sa atin yung volunteerism, yung magkukusa tayo, yung magpapatuloy tayo, consistency, yung ating pagpapatuloy, yung ating selflessness, 'di ba? Hindi makasarili yung kanyang ipopromote, kundi papalitan niya yun ng selflessness, 'di ba? Sa paggawa, sa pakikipagrelasyon sa kapatiran, sa pakikipagrelasyon sa Panginoon. So madami siyang pwedeng gawin sa atin itong biyaya kapag naiintindihan natin at palagi nating binubulay-bulay, palagi nating pinag-iisipan. At sa palagay ko ito yung pinaka alam natin na na elemento ng ating kaligtasan, pero ito din yung pinaka disregarded na maintindihan ba. Hindi lamang maintindihan siya as a vocabulary. Grace is unmerited favor. O kaya naman yung iba, yung sinasabi natin, hindi niya ibinigay niya sa atin yung hindi karapat-dapat sa atin, di ba? So pwede nating sabihin yon. Kaya lang, pagkatapos nun, ano ba talaga yung gagawin niyan after na natanggap na natin, pinatawad na niya tayo, di ba? Kabahagi na tayo sa kanyang pagliligtas at on the way na tayo sa kanyang pagpuno sa atin ng kaligtasan na ito. So, gusto ko siyang bigyan ng title yung ating pag-uusapan na undeserved. Diba? Hindi tayo karapat-dapat. Walang anumang karapat-dapat sa atin, walang sino mang karapat-dapat sa atin. Pero hindi lamang yung katauhan natin yung undeserved dito sa kaligtasan ng Panginoon, kundi lahat ng sa atin, mapapasa atin after na tayo iligtas ng Panginoon ay undeserved. At kung naiintindihan natin ito, makikita natin dito sa discussion, pwede nyong dagdagan kung sakali. So, dahil sa biyaya ng Panginoon sa pagliligtas niya sa atin sa undeserved favor niya,
ay naligtas tayo, di ba? Sa Titus 2 verse 11, the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. At hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng mga tao. Hindi lamang para sa mga mababait, pero kahit sa mga medium lang yung bait nila o kaya naman walang bait, di ba? Ito ay para sa lahat ng mga tao. Hindi lamang para sa mga mas malalapit, sa mga taong mga righteous o kaya mga taong mga mababait na mga tao, kundi kahit sa mga malalayo. Di ba? Ito ay para sa lahat. Yung biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan ay para sa lahat ng mga tao. At ito ay kaligtasan sa kasalanan natin. Ito ay kaligtasan sa bunga nito. Okay, yung pagsurot ng budhi, guilt, yung impyerno ultimately. Ito yung undeserved na ibinigay sa atin ng biyaya ng Diyos. Yung salvation na tinanggap natin from sin, from guilt, from hell, di ba? Ultimately. Ito yung ginawa niya sa atin na undeserved. Kung bakit masasabing undeserved yung kalagayan na meron tayo ngayon dahil sa biyaya ng Panginoon. At obviously, hindi lamang niya tayo pinatawad from unrighteousness, He called us to righteousness. Ang simbahan ay tinatawag na called out. Diba? Tinawag para lumabas sa isang kalagayan na hindi mabuti, hindi makakabuti para sa kanila sa katapos-tapusan. Pero we were not just called out, we were called to. Tayo din ay tinawag sa isang kalagayan very different, very opposite sa kung saan tayo galing, kung saan tayo hinango, kinuha ng Panginoon. Diba? So tayo ay iniligtas sa di makatwiran, unrighteousness, pero tayo din ay iniligtas para sa katwiran. Okay? Binigyan niya tayo ng righteousness. Ang salvation is hindi lamang salvation from unrighteousness, salvation to righteousness. Power over self, power over Satan, power over the world. Okay? At kung naiintindihan natin yan, yan yung mga gumagawa upang tayo ay masadlak ulit sa pagdurusa ng kasalanan, di ba? Pero dahil meron ng power yung salvation na ito to salvation, power yung tinanggap nating grace for salvation, tayo ay nagkakaroon na ng kapangyarihan, kalayaan, di ba? Na lakaran yung katwiran ng Panginoon, lakaran yung kanyang kabanalan, di ba? Sa Galatians 5 verse 16, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Ang nagdala sa atin ng kaligtasan ay hindi lamang ang Panginoong Jesus. Nagdala siya ng kapatawaran, pero ang nagdadala sa atin ng buhay, matuwid, buhay na kabanalan ay yung kanyang Espiritu Santo. At ito rin, yung pwede nating lakaran. Libreng pwede nating lakaran upang hindi lamang mapagtagumpayan yung laman. Hindi ka na maglalakad, okay, sa laman o sa mga kalooban ng makasariling kagustuhan natin. Sa Romans 6 verse 22, but now that you have been set free from sin, ngayong pinalaya na kayo sa kasalanan and have become slaves of God, naging mga alipin na kayo ng Diyos, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life. Sabi niya, yung bunga nito, yung bunga na kayo ay pinalaya na sa kasalanan kasi kayo pinatawad, kayo ay naging mga alipin na ng Diyos. At anong bunga nito? Sabi niya, ito ay magdadala sa inyong kabanalan at ang dulo nyo noon ay walang hanggang buhay. Napakabuti noon kasi tayo din ay undeserved. Hindi lamang of forgiveness of sin, freedom from unrighteousness, kundi tayo din ay undeserving. Hindi rin tayo karapat-dapat maglakad sa katwiran, maglakad sa kabanalan, tumanggap ng Holy Spirit at ng buhay ng Espiritu na siyang katwiran, di ba, para sa atin. So, ito yung isa pa na undeserved. Dahil sa biyaya ng Panginoon, di ba, tinanggap natin yung buhay niya. Hindi lamang tayo pinatawad sa buhay na meron tayo, di ba, na unrighteous, kundi tayo ay binigyan, di ba, ng isang buhay na righteous by the Holy Spirit, and that also is undeserved. Di ba? Praise the Lord. Kasi kapag hindi, pinatawad lang tayo at hindi tayo binigyan ng kanyang buhay, anong buhay yung pwede nating maging option? Babalik pa rin tayo sa dating buhay na meron tayo, di ba? Ang susunod, hindi lamang tayo individual niligtas, individual na pinahalagahan. Nagplano yung God ng isang grupo, lupon, isang katawan, di ba? Na pinaglagakan sa ating mga iniligtas ng kanyang undeserved favor. We who are undeserved
ay isinama sa mga katulad din nating undeserving sa kanyang katawan, di ba? Just as the body is one and has many members, sabi sa 1 Corinthians 12 verse 12, and all the members of the body, too many. May nagsasalita ba? O merong hindi naka-mute na mic? Naririnig ko yung yung may nagsasalita sa background. Or baka ako lang yung nakakarinig. Kasi kung ako lang yung nakakarinig ng boses, delikado. Di ba? So, Okay na, Pas. Nag-unmute na. Ay, nag-mute na. mute na. So, tayo ay naging miyembro ng kanyang katawan, 'di ba? Madami pero iisa lang kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu. So, isinama tayo. Hindi natin deserve makasama yung mga kapatid natin. Hindi natin deserve na makasama yung mga taong nagbibigay sa atin ng encouragement. 'Di ba? Katulad ng sinasabi ni Sister Virgie kanina, 'di ba? May mga kapatid tayo na nakapag-isip. So, obviously by their love of Sister Virgie, through the love of Christ at by the grace of God na nasa kanila. 'Di ba sila ay pumunta doon, sila ay hindi nag-isip kung gaano kalayo, hindi nag-isip kung magkano. Pumunta sila doon. At itong mga kapatid na to ay hindi natin deserve. 'Di ba? Sila ay mga regalo sa atin. 'Di ba? Sila ay mga taong inilagay sa atin upang gawin yung ating mga buhay na puno, upang gawin yung ating mga buhay na merong kasama dito sa journey na ito. Imagine kung tayo ay iniligtas ng Panginoon at ninais ng Panginoon na mag-isa lang tayo. 'Di ba? Kahit nga si Adan na nandun na sa Garden of Eden, kasama niya yung Panginoon. 'Di ba? Without people, okay, na makakasama niya, ay tila baga salat sa isang banda. Meron pa ring bitin at inihanap siya ng Panginoon, ginawa siya ng Panginoon, 'di ba? Nang makakasama niya. At ito yung simbahan natin, 'di ba? Hindi lamang tayo connected with Christ, tayo ay connected with each other because of Christ. At hindi natin deserve itong mga kapatid na ito. At minsan, iniisip ko, may mga taong makukulit. 'Di ba? May mga taong paulit-ulit. May mga taong iniisip mo, itong mga kapatid na to, okay ba talaga sila? Ano ba talaga sila? Pagpapala ba talaga sila sa akin o sa kapatiran? Well, to start with, dahil sila ay part ng body of Christ, we do not deserve, 'di ba? Yung mga kapatiran na ito. At nandito sila para tayo ay encourage, pero nandito din sila para tayo ay gamitin sa ating mga ministries. Kasi sila yung unang-unang panggagamitan natin ng mga gifts, abilities, ministrations na ibinibigay sa atin ng Panginoon habang tayo ay nagpapatuloy. So sila ay nandyan for ourselves. Sila ay nandyan at we do not deserve them. Itong Ka talaga, papansin ka eh. Mama, ipon ma. Amol. Ipon. Hello po, Sister Rose. naririnig niyo pa ba ulit ako? Nawala po ako dahil Yes, Pas. Medyo nag-cut ka. Pero okay na ulit. You're back. okay, I'm back. I'm Paalala na lang po ulit sa mga nakikinig dyan ay mag-mute po muna tayo. Pakicheck po ng mga cellphones natin. Baka na-unmute. Salamat po. Tin. Thank you. Paalala na lang po para yun, tama sabi yung paalala niya. So, yun, magpasalamat tayo itong mga kapatid natin. Kasi nakikita natin yung mga sarili natin sa kanila, nakikita natin yung nasasalamin natin yung mga sarili natin sa kanila. 'Di ba? In our desiring to be with people, ganun nakikita natin sa kanila yon, yung ating mga failures, yung ating mga weaknesses, nasasalamin natin yung mga sarili natin sa kanila. At sa halip na magdamdam tayo, sa halip na ma-offend, sa halip na magmaktol tayo sa kanila, magsintir tayo sa kanila, magsimula tayo sa appreciation, 'di ba?
may dahilan kung bakit magkakasama tayo. Mayroong dahilan kung bakit nandyan sila. At sa akin, mag-start ako dun sa because of grace undeserved. Lahat ng meron ako, either things, 'di ba? Either spiritual or natural, people, 'di ba? Na galing sa Panginoon. Lalong-lalo na yung mga tao sa simbahan, 'di ba? Undeserved 'yun. Kaya nga ang palaging ina-acknowledge ito ni Apostle Paul, pinagpipray niya yung mga kasama sa simbahan. At minsan sinabi ni Apostle Paul na hindi lamang pinapasalamatan niya yung mga tao, kundi nagpapasalamat siya na itong mga taong ito ay mga kasama niya. Okay? Kasama niya sa hirap at ginhawa. Kasama niya sa gawain, di ba? At pamamahinga. Kasama niya sa pangangailangan at kasama din niya sa kasaganaan. So, i-appreciate natin yung mga kapatid natin. Okay? Siyempre, may mga tao na ayaw nila na makasama natin. Well, that's another story. Pero yung mga tao gusto tayong kasama natin, pinipilit maging active, pinipilit na maglakad kasama natin, sumama sa atin despite ng mga kalagayan, di ba? Nandyan sila for us to pray for them, nandyan sila for us to love them, nandyan sila Okay, sorry ulit. Hey, Pas, you're back. Yan yung drawback ng technology. Bibilisan ko na. So, pagkatapos noon, okay, ano pa yung undeserved tayo na magkaroon dito sa salvation na tinanggap natin? Service. Okay? Yung ating ministries. Okay? Tayo ay undeserved na paglingkuran yung God. Imagine of all people, tinawag tayong maglingkod. 'Di ba? Hindi siya isang mahirap na kalagayan if you see this as a privilege, an honor, 'di ba, to serve the king. At hindi lahat ay called to serve. Hindi lahat ay binigyan ng ganitong pagkakataon, 'di ba? Very logical na dahil binigyan tayo ng maraming grasya, maraming mercy, maraming habag, awa, maraming pagmamahal. Very logical na 'di ba na tayo ay mag-serve sa kanya. Not hindi para bayaran natin yung kanyang ginawa kasi we cannot. It's priceless, 'di ba? Walang value, 'di ba, na pwede nating maitumbas diyan kung sakali. At ang magagawa lang natin is to serve. It will be an honor to serve, privilege to serve. Yung service natin, 'di ba, kaya sinasabi ni Apostle Paul sa Romans 12 verse 1, 'di ba, na pagkatapos nating maranasan yung mga biyaya, yung mga habag, awa ng Panginoon, yung mercies of God, Hello, Pas. wala ulit. May suggestion po ako, Pas. You Ano? can, turn off yung video. Pa-audio muna po tayo. Tapos later on, ibalik na lang natin. Makakatulong po yun sa internet. Okay, sige. Hindi nyo na ako makikita. Oo nga po, sayang eh. Okay. Pero gusto namin ikaw marinig eh. Okay, sige. Okay. So, yung sacrifice Kaya mag-data si Paz? Yeah, pwede naman po siya mag-load ng data. Para po, siya mag-loading po kay Pastor to be back. 50 plus, 5th Christ Life Assemblies Manila live stream. Natin yung... Magandang araw po sa ating lahat. Ayan na si Paz. Welcome back, Paz, to your YouTube channel. Sige. Yung paggawa natin ay parang favor natin na ginagawa kay God. No, we cannot.
Kasi kung ito ay favor na mag-pray, okay? Magpi-pray ako kasi it's a favor for you, di ba? O kaya naman, sige, susundin kita kasi it's a favor. Eh. No, hindi ka pwedeng magbigay ng favor kay Lord kasi it's like you are paying back God. 'Di ba? Wala tayong pwedeng maibigay sa Panginoon na wala siya, wala tayong pwedeng magawa para mabayaran natin yung kaligtasan natin. But kung naiintindihan natin yung lahat ng mga libreng binigay niya sa atin dahil sa pabor na meron siya sa atin, ang pinaka logical na response is to serve the Lord, to be a living sacrifice. You are alive because of Him. 'Di ba? Sana ikaw yung nasakripisyo dahil sa kasalanan mo kasi sin requires death. Pero hindi na. That is why we are called living sacrifices, 'di ba? Pero hindi na tayo mabubuhay sa lumang buhay natin at paraan nito at dahilan nito, mabubuhay na tayo para sa Panginoon na nagligtas sa atin at nagbigay sa atin ng bagong buhay. Interesting kasi yung word na reasonable sacrifice dito sa Romans 12 verse 1 ay logikos sa Greek at ang logikos is logical or rational. It makes sense, 'di ba? In other words, ang to serve the Lord is logical, is rational, 'di ba? So, anong ibig sabihin nun? If we don't serve the Lord the way that He wants to, okay, sa mga bagay na sinasabi niya, sa mga bagay na inuutos niya sa atin, if we don't serve the Lord that way, nagiging irrational at illogical tayo. Because the reasonable response to His grace and mercy is to present ourselves as living sacrifices. 'Di ba? Tayo ay susunod at magbibigay ng serbisyo sa Kanya. 'Di ba? Karapat-dapat na serbisyo. At nakita ito ni Apostle Paul. Dahil tayo ay binuhay na ng love, we are controlled by this love. At anong uri ng love ito? Sacrificial love ito. Kasi yung love na ito na sa atin, tumubos sa atin, tinubos niya sa atin dahil sa kanyang sacrifice. 'Di ba? Dahil sa kanyang pagbibigay ng kanyang sarili sa atin in death. At ganoon din, yun yung ibig sabihin ng ikaw ay nabubuhay na sakripisyo para sa Panginoon. Galatians 5 verse 13, you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Yes, we are free. Pero saan tayo tinatawag ng freedom na ito? To serve one another. Okay? So, itong freedom na ito ay hindi binigay, mga kapatid, sa mga hindi niya iniligtas ng Panginoon. Hindi ito love is grace. 'Di ba? Hindi natin ito karapat-dapat na matanggap. Hindi sa karapat-dapat na magbigay ng ganitong pagbubuwis ng kanyang buhay at sarili. Pero ginawa niya. Pero ito yung interesting. We love because He first loved us. 'Di ba? We can serve with love. We can do things for God, for everyone with love. And that is the freedom that the Holy Spirit is calling us into. 'Di ba? Tayo ay tinawag palabas, 'di ba? To this freedom of serving because of love, to be a sacrificial sacrificial na tumugon at gumawa, 'di ba? Sacrificial service or sacrificial servant because of the grace of God. So, muli, ang nakikita kong undeserved na ibinigay sa atin na favor ng Panginoon, because of this undeserved grace na tinanggap natin is yung service na itinawag niya sa atin. So, kung naiintindihan natin ito, hindi tayo magbibigay ng limit. Hindi tayo magbibigay ng requirement. Hindi tayo maghihintay ng pasabi, hindi tayo maghihintay ng bigay, hindi tayo or blessing, 'di ba? Para lang tayo ay gumawa. Hindi tayo magkakaroon ng retirement. Tayo ay magpapatuloy, 'di ba? Regardless ng mga kalagayan natin. Kasi this is rational, 'di ba? To serve the living God. Okay, after the mercies that we have received and the graces that we keep on receiving from Him.
Okay, so yun yung isa pa. So meron na tayong mga naintindihan na undeserved favor because of this undeserved grace, service, 'di ba? Yung body of Christ, 'di ba, na dapat minamahal, pinaglilingkuran natin, the righteousness and holiness ng Panginoon, yung life na holy, yung life na righteous, yung word of God, 'di ba, na dapat pahalagahan natin to live righteously and holy, yung salvation from God. Okay? Yung salvation from sin, from hell, 'di ba? Lahat ng mga ito. Ano pa? Ano pa yung undeserved, 'di ba? Because of this undeserved grace, trials. Maniwala ka sa hindi, 'di ba? At ito yung pinakaayaw ng mga tao sa pagsunod nila sa Panginoon. 'Di ba? Why else would God plan a salvation with trials? 'Di ba? Pwede naman niyang tanggalin 'yun eh. 'Di ba? Pwede namang pitikin na lang niya si Satan at mawala na o tula ng temptation. Pwede namang tanggalin na lang tayo dito sa world na 'to, ilagay tayo siguro sa isang lugar na tayo-tayo na lang. 'Di ba? Sa Mars, for example, o kaya sa Venus, o kaya sa ibang mga galaxies. Malayong-malayo, 'di ba, para sa world na nakilala natin, para sa mula dun sa mga tumulong gumawa upang tayo ay masadlak pa ng masigit sa dusa at kumunoy ng kasalanan, 'di ba? So, bakit pa may trials? 'Di ba? Pwede tayong tumigil dahil dito. Pwede tayong ma-offend dahil dito. Pwede tayong mag-doubt kay God. 'Di ba? Mag-doubt tayo na siya ay loving, na siya ay powerful, na siya ay with us. Dahil sa trials, lalo na kapag mahirap, lalo na kapag personal, lalo na kapag consistent at nagpapatuloy, 'di ba? Pero ito din ay undeserved. 'Di ba? What, Pastor Eugene? What are you talking about? Undeserved ang trial? 'Di ba? No, thank you. Siguro 'yun yung iniisip natin. 'Di ba? Dapat ganito, dapat ganyan, 'di ba? The Lord is not para bang hindi niya alam yung ginagawa niya. No, trial is undeserved. Okay? Kahit nga sa school mo, pag walang test, hindi ka papasa. Kasi hindi natin malalaman kung natuto ka o hindi kapag walang pagsubok, pag walang test, exams, test, 'di ba, sa sa school mo, 'di ba? Merong ganito kahit sa ating natural na buhay, yung susubukan tayo. Sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 5 at saka 6, for us we share abundantly in Christ's sufferings. So through Christ we share abundantly in comfort too. Actually, it's the suffering that we are having because we are walking with the Lord. Merong suffering by not walking with the Lord. Actually, meron pa ring suffering kahit hindi ka naniniwala at sumusunod. Merong suffering kasi to live in this world, in this body, in this state of fallen, 'di ba? Fallenness dahil sa kasalanan is to suffer, 'di ba? Tayo ay papunta sa kamatayan kasi tayo ay bumagsak sa kasalanan. To live is to suffer. Pero meron ding suffering kahit to live righteously with God. Kasi we are living with people, 'di ba? Na pwedeng sila ay maging salungat sa ating mga prinsipyo, salungat sa ating mga sinasabi. Ayaw nila tayo kasi tayo ilaw at sila ay kadiliman. Ayaw nila tayo kasi ayaw nilang marinig at nakakarindi yung katwiran na sinasabi natin dahil ang gusto nila ay hindi katwiran. We suffer. 'Di ba? Kasi tayo ay sumusunod sa Panginoon. Pero in that suffering, okay, we are suffering with Jesus and He is suffering with us. 'Di ba? At ang sinasabi niya dito, kung mayroong abundant, biruin mo abundant suffering, what? 'Di ba? Ang hinahanap ko ay abundant na rest, na comfort, 'di ba? Ang abundant na na maraming magagandang mga bagay. Not this. Pero sabi niya dito, we share in the abundant suffering of Christ. But mind you, sabi niya, we also share in the abundant of comfort too. Merong comfort after ng suffering. Paano mapapatunayan ni God na we are still loved? 'Di ba? Kung nilove ka lang niya long time ago. No, we are still being loved. Kasi kaya siya magpapadala ng comfort, magpapadala siya ng madaming mga realizations, magpapadala siya ng maraming mga blessings sa atin despite ng mga kalagayan na meron tayo. If we are afflicted, sabi sa verse 6, it is for your comfort and salvation. And if we are comforted, it is for your comfort which you experience when you patiently endure the same sufferings that we suffer. We are suffering with the body of Christ. Kasi hindi bagay dito sa mundo ang body of Christ. We are not welcome here. 'Di ba? Merong isang araw na pupuntahan nating bagong sanglibutan at bagong mga
nilikha yung nandoon. Pero we are suffering with them at the moment. Pero yung mga comfort na ibibigay sa atin, okay, at salvation na ibibigay sa atin ng Panginoon, we can use that as comfort for others needing comfort too. Kasi marami pang mga kapatid tayo na magsasuffer din. Marami pang mga kapatid tayo na hindi nila maiintindihan yung pagsunod at therefore sila ay magsasuffer. Pero tayo ay nandun to teach them. Diba? Tayo nandun to comfort them. Tayo nandun na magsasabing, let go, move on. Better is waiting for you. Okay? In this, we rejoice. Sabi niya sa verse 6, 1 Peter chapter 1. Though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. You rejoice. Sabi niya kahit na sa maiksing panahon, if necessary, kung kinakailangan, tayo ay pinapalungkot ng maraming iba't ibang mga pagsubok. Necessary ang pagsubok na iba-iba at madami, pero pansamantala lang. And we can rejoice in that fact. Diba? Na mayroong reprieve, mayroong rest out of this. Kahit na yung buong paglalakad natin is torturous suffering hanggat sa mamatay tayo. Di ba? Pagkatapos doon, the rest ay rest na. Di ba? Kasi meron tayong dapat ipag-rejoice. And that is the hope. Di ba na meron tayo? Hindi siya magpapatuloy at indefinite. Di ba? But it is very necessary itong various trials. So that, sabi niya sa verse 7, chapter 1 ng 1 Peter, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Bakit may suffering? And it is undeserved. Kasi ito ay para lang sa mga tao na gusto nilang pag nagkita sila ng Panginoon, they will be a source of praise and glory and honor pag dumating si Jesus Christ. Diba? I-glorify natin hindi lamang yung Panginoon because of suffering. Hindi lamang yun. I-glorify ng ibang mga tao, ibang mga nilikha, the spirits na nilikha ng Panginoon na nakakakita sa atin. They're praising the Lord, glorifying the Lord, honoring the Lord. Why? We are overcoming our trials. Pumapalakpak sila doon. If we are overcoming our unrighteousness by repentance and trust in the Lord, 'di ba? Kaya nga lahat ng nagre-repent, isang nagre-repent, 'di ba? Sa Luke chapter 15, nagsasaya yung kalangitan, yung mga angels nagpa-party. Imagine kapag na-overcome natin yung lahat ng obstacles, lahat ng stumbling blocks, lahat ng trials, 'di ba? Despite nung ating ng mga sufferings na ito at na-overcome natin, they are praising God. They're glorifying the Lord. They're honoring the Lord. At once na nandun na tayo sa palagay ko, sa harapan ng Panginoon, they are giving the loudest cheer and the loudest na pag-praise sa Panginoon. Dahil hindi natin magagawa yun sa ating mga sarili lang. Okay? This test of faith na parang apoy na naglilinis ng mga pananampalataya natin upang tayo ay mga busilak at dalisay na haharap sa Panginoon. At dahil doon, the Lord will be praised, the Lord will be glorified and honored pag dumating na siya. Kasi siya yung dahilan kung bakit tayo nagpatuloy. Ang kaligtasan niya yung dahilan na undeserved natin kung bakit tayo nagtagumpay. He that overcomes. Okay? Marami yan. Sa Revelation 2 at Revelation 3. Sinabi niya yan sa 7 simbahan at therefore sa lahat ng simbahan, anumang uri ka. He that overcomes. Merong overcoming. Pero merong pag-overcome. At sinabi niya doon yung mangyayari sa iyo. Hindi lamang ito pagbibigay ng praise, pagbibigay ng glorification at honor sa Panginoon, kundi pagbibigay ng reward sa atin. Kasi we overcome. Diba? So, it's undeserved. Kasi lahat ng mga mapagtatagumpayan natin, mayroong reward after. Imagine, kung ikaw ay naglakad ng flawless, kasi palaging sinagot ni Lord yung, Lord, iiwas mo ko sa mga temptation palagi, iiwas mo ko sa lahat ng trials, at gusto ko parang picnic na paglalakad. Pagdating mo doon, dahil hindi ka nakapag-overcome ng kahit ano, what is your reward? At yung reward is, yan yung mga dahilan so that we will praise the Lord more. 'Di ba? Itong mga rewards of ng mga overcomers. Kung wala tayong na-overcome, hindi natin mapipraise
at hindi nila mapipraise si Lord sa atin. At walang reward so that tayo ay mag-praise the more, mag-worship the more kay Lord sa eternity na kinalalagyan natin. Diba? Basta tayo magiging grateful at praising at worshiping doon. So, trials, mga kapatid, kahit na mahirap, at hindi ako magsasaya sa anumang paraan, kasi hindi naman yung sinabing magsasaya ka for the sake of suffering, pero magsasaya ka dahil sa suffering. Kasi may dahilan kung bakit nandyan sila. Diba? Tayo nililinis, tayo pinupurify, tayo ay nagiging source of praise, honor, and glorification, at eventually, source yan ng eternal gratefulness natin kay God dahil sa rewards because we overcome. By the grace of God, makakaya natin mag-overcome. Yung isa pa, dalawa na lang po. Diba? Why grace is undeserved at tayo ay binigyan ng mga undeserved favor ng Panginoon. Immortality. Eternity. Diba? Merong eternity din yung mga taong unbelievers at disobedient. Pero yung obedient at believers ng Panginoon, just like we are, and we hope and pray that we continue to be like so, merong immortality na kakaiba at eternity na kakaiba. Sabi niya doon, buhay na walang hanggan. Sabi niya doon, kapahingahan. Diba? Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable. We shall be changed. In a moment. Merong isang moment. Marami tayong moment sa buhay natin. Pero merong isang moment na naghihintay sa ating future. We will be changed. Immortal. Diba? Sabi sa verse 53, this perishable, diba, itong nasisira, must put on imperishable. Itong nasisira o namamatay, dapat siyang magbihis ng namamatay at hindi nasisira. Diba? Yung eternity ay hindi obligasyon ng Panginoon na ibigay sa atin. Hindi niya obligasyon na tayo ay buhayin muli sa mga patay. Pero ginawa niyang obligasyon para sa lahat. Okay? At yung pinakamaganda na immortality or eternity ay nireserve niya sa atin. Actually, yung mga maliliit na mga glimpses of that eternity, di ba, ay ipinapakita sa atin ng Holy Spirit sa 1 Corinthians 2 verse 9, verse 10, verse 11. Sabi niya doon, mga hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, hindi pumasok sa puso ng mga tao. They never dreamt of these scenarios, these events, this world that the Lord has ginawa niyang ma-preserve at ni-reserve niya sa atin. At sabi niya doon, pero yung Holy Spirit, nire-reveal niya from time to time. Pero glimpses lang, pagsulyap. Pero isang araw, hindi mo na lang masusulyapan, matitingnan mo na ng mukhaan katulad ng Panginoon. Diba? At yung eternity na ito ay hindi lamang sa perfect as in natural perfection, as in human perfection, kundi, at take note of this, ito ay godly perfection. Merong pagkakaiba yan. Kung tayo ay nag-iisip ng perfection, meron tayong maiisip sa ating human capacity, sa ating human intelligence, di ba? Pwede tayong mag-isip ng perfection. But what if God designs a perfection, an eternity for us? Kakaiba yun. It's worth waiting for. Di ba? Hindi mo pwedeng ipagpalit itong immortality na naghihintay. Katulad ng sinasabi niya sa 1 John chapter 4. 'Di ba sabi niya doon, yung tawagin tayong mga anak ng Diyos ay kakaiba, amazing 'yun. 'Di ba? Nakakapagtaka na tayo tinatawag ng anak ng Diyos at hindi natin alam kung paano tayo magiging. Pero sabi niya magiging katulad natin siya kapag dumating siya. Merong immortality na katulad ni Jesus Christ. At dahil natanggap natin yung buhay niya sa atin. Merong immortality na hindi katulad ni Jesus Christ dahil inayawan nila siya at ang buhay na gusto niya na ibigay sa kanila. Di ba? Panghawakan natin itong hope natin na ito. Kasi merong kakaiba na mangyayari at ma-unfold. I think, I believe, I hope, di ba, na itong immortality na ito will make us not even want to remember yung dating buhay natin, yung dating world natin, yung dating meron tayo at dating tayo. Gagawin niya na ganun. That's why, sabi niya doon sa Revelation chapter 21, na everything, di ba, ng lahat ng kalungkutan at wala ng pag-iyak, etc., ay mararanasan natin doon. Dahil sa
the taste of that imperishable at immortal na kalagayan na meron tayo. Mababago yung katawan natin into something na hindi mo pa naisip na pwedeng maging yung isang katawan o isang being. Di ba? At yan ay worth waiting for kung sakali. Okay? Yung panghuli, at pwede niyong dagdagan ito katulad ng sinasabi ko, but I don't want to just talk about kung ano-ano man kasi gusto ko rin kayong mag-rest today, okay na mag-fellowship mamaya. Kingdom and the king. We do not deserve the kingdom and the king. 'Di ba? Hindi natin deserve siya. Inayawan natin siya ng matagal. Okay? Parang nung thief on the cross. Kasi yun yung nagre-represent ng sangkatauhan, yung dalawang thief on the cross with Jesus. Yung whole life nila, they've neglected, pinabayaan nila, talagang hindi nila pinansin yung Diyos, yung kanyang paghahari, yung kanyang katwiran, yung kanyang kalooban. Pero yung isa doon nagbago ng pag-iisip, 'di ba? Dahil nakatagpo niya yung Panginoon. At sabi ng Panginoon sa kanya, kasi sabi niya, Lord, remember me when you were in your kingdom already. Remember me, please, Lord. 'Di ba? Pwede siyang humiling ng kahit anuman na pansamantala, ng pangmundo, etc. Siguro pagod na rin siya, 'di ba? Kasi nakakapagod mabuhay dito sa mundo na 'to. At nakakasawa. 'Di ba? Actually, kahit yung mga paborito natin nakakasawa. Noong nakarang araw iniisip ko, yung ano natin, yung mga paborito natin, like for example, yung pagkain, 'di ba? May paborito kang pagkain. Pero kapag kinain mo siya ng isang oras, wala na eh. Hindi ka lang napapagod, nagsasawa ka. Yung taste buds mo para bang nire-refuse na niya. 'Di ba? At iniisip ko, sabi ko, Lord, sana binigyan mo kami ng taste buds at gana na hindi nawawala. 'Di ba? Na para bang kain kami ng kain dire-diretso at ini-enjoy pa rin namin yung pagkain ng dire-diretso. Pero iniisip ko din pagkatapos, anong mangyayari doon? Magkaka-diabetes tayong lahat. Kasi dire-diretso yung pagkain mo, anong mangyayari sa'yo? 'Di ba? Hindi ka na magtatrabaho, kakain ka na lang ng kakain. Hindi ka nagagawa, hindi ka na makikipag-relate, wala ka na matatapos. Kasi yun na lang yung gagawin mo. Kasi ang nararamdaman mo bago ka kumain, yun pa rin nararamdaman mo after 5 hours ka kumakain. Magaling yung plano ng Panginoon. Pero ano ang nandoon sa kingdom niya kung sakali? Kakaiba yun. Okay? Kakaiba yun. Na magiging kakaiba yun, hindi dahil sa kung ano yung gusto natin na nandoon, o mga hinigatan pa niya na gusto natin na nandoon, okay, na hindi masama, kundi siya. The big difference in the kingdom is the king. Okay? Yun yung dahilan kung bakit may enjoy natin siya, yung kingdom. Actually, sinabi ng John chapter 17, verse 3, ang sinasabi niya doon, eternal life is this, to know you. Ibig sabihin, di ba, meron tayong salat na pagkakilala sa Diyos na ito sa verse 13, sa 1 Corinthians 13, verse 8, verse 9 hanggang katapusan ng chapter, pinag-uusapan doon yung perfect na dadating na at the moment, dahil hindi pa siya dumadating itong perfect na to, ay incomplete lahat yung meron tayo. Diba? So, doon ko kumplituhin. Because of the perfect. Hindi yung kung ano yung mangyayari sa atin doon, kundi kung siya nagagawa. Diba? At siya yung gumagawa upang ma-enjoy natin yung eternity. Ma-enjoy natin yung immortality. Diba? Yung kanyang kingdom ay ma-enjoy natin because of the king. At I envy, naiinggit ako dun sa magnanakaw na yon, na at the last moment ng kanyang buhay, 'di ba? Binigyan siya ng assurance ng Panginoon. Ano ang assurance ng Panginoon sa kanya? Nung sinabi niya na, Lord, remember me when you're in the kingdom. Sabi niya, today I will be with you in paradise. Okay? Ang salvation ultimately is God remembering you. God remembering me sa kanyang eternity. God remembering me. Nabubuhayin kanya ulit. God remembering me. Nabibigyan niya ako ng immortality. Why? Kasi sabi sa 1 Corinthians 15 verse 50, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. That is why we will be resurrected. Bibigyan niya tayo ng hindi na mamatay na katawan, just so we can enter His kingdom and enjoy His kingness, His highness, to enjoy His king, to enjoy the king of the kingdom.
Sabi niya, hindi tayo pwedeng pumasok doon as flesh and blood. Okay? Immortality is needful to enjoy and enter the kingdom. Hindi natin may enjoy kapag meron pa rin tayong mortality. Kasi mortality means temporary. Temporaring gana, temporaring desire, temporary lahat. At ang imperishable. Okay? Kaya nga kapag love na love mo si God ngayon, kaya nga kapag gustong-gusto mo siyang kausapin ngayon, bibigyan ka niya ng gana na hindi na mawawala yung kagustuhan mo na kausapin siya, i-love siya, yung word niya. Pero ano ang ibig sabihin ng eternity sa mga taong ayaw sa God? Bibigyan din sila ng eternity na hindi na sila matatapos, tila baga, na ayawan si God sa buhay nila. Hindi nila maiintindihan. Bakit nagpapatuloy na ayaw ko sa iyo? 'Di ba? Yung gana na yon na i-reject yung God. Nakabaliktaran natin ngayon. At yun yung ating panghawakan. And that, brothers and sisters, is a favor from the Lord. Binago niya at babaguhin niya yung ating gana. 'Di ba? Kaya nga yung tanong na, paano kapag naalala natin yung mga kataong mahalaga sa atin doon na nasa impyerno, etc., di malulungkot tayo? No. Kasi merong gagawin si Lord na magbabago yung mga pakiramdam natin because ibang-iba yung imperishable, eternal na katawan na meron tayo. Yun yung gagawin niya sa atin. Matthew 25 verse 21. Sabi niya doon, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over too much. Enter into the joy of your master. Okay? Sa naging faithful sa ibinigay sa kanila at sila ay tumubo. Nag-grow yung ibinigay. Nag-grow yung salvation sa kanila. Nag-grow yung salvation sa ibang tao sa pamamagitan nila. At sabi niya, enter. Yung marinig natin, yung maalala tayo ng Panginoon. Tapos, marinig natin na sinasabi niya sa atin, well done. Okay? Ibig sabihin we are deserving of the kingdom, deserving to live with the King forever. Okay? At dahil sa kanyang undeserved favor. Itong mga bagay na ito, the kingdom, immortality, the king, yung trials, yung service, habang nagpapatuloy tayo, yung body, yung church, yung salvation natin, yung righteousness, 'di ba? Na meron tayo. Undeserved po yan. Yan yung dahilan kung bakit natatawag natin na we are saved by grace. At lahat ng mga bagay na ito ay grace of God. Hindi lamang yung namatay si Jesus Christ sa cross. Diba? Yan ay isa lamang sa mga undeserved na favor ng Panginoon. At hindi tayo karapat-dapat. Diba? Hindi tayo karapat-dapat. Tayong mga magkakapatid na nagdi-devote ng oras sa ating mga meeting. Diba? Yan ay response natin sa grace ng Panginoon. At hindi tayo deserve na pumunta sa mga meeting na ito at mag-spend ng time. May mga tao na hindi nila nararamdaman yan. But by the grace of God, nararamdaman natin. At praise the Lord na nararamdaman natin. Diba? Yung mag-share tayo ng ating mga time, ng talents, ng treasures. Praise the Lord na nararamdaman natin yan. By the grace of God. Kasi hindi masyadong madaming mga tao ang nakakaramdam ng mga ito. Because hindi nila kinikilala yung grace ni God at hindi sila saved by the grace of God. There's so many things na undeserved tayo. Kaya pwede nating sabihin, we are undeserved sa lahat ng mga bagay. Diba? Pero tiningnan niya tayo na deserving dahil sa favor niyang undeserved na tinanggap natin. Maraming salamat po sa inyong pagdinig mga kapatid. At binibigay ko na sa iyo at binabalik ko kayo kay Sister Tintin.